Lahat tayo biniyayaan ng kanya-kanyang galing at talento. Lahat tayo may lampas sa limang pandama. Ang iba'y kayang makarinig ng mga bagay-bagay na hindi kayang marinig ng ordinaryong tao lamang. May iba na hindi kayang makarinig ngunit kayang makiramdam. Higit sa mga ito yung kayang makaramdam, makarinig at makakita ng mga bagay na lampas sa mundo ng mga mortal. Kayang-kaya nilang makipag-ugnayan sa mga elemento depende sa tindi ng dugong nananalitay mula sa kaninu-ninuan. Mga ninunong albularyo, babaylan at ang matindi kung isa ka sa laing Nephilim. Nephilim o mga nilalang o anghel na ibinagsak ng Diyos sa mundo. Galing sa kalangitan, yun ay dahil sa pagiging suwail. Paano kung isang malaking lihim ang iyong katauhan? Mapanghahawakan mo kayang ilihim ang mga katangian na kusa nilang lumalabas nang hindi inaasahan. Manuel, siguraduhin mong makakadalo ka mamaya sa akin, dibo. Kung hindi ay magtatampo talaga ako sa'yo. Bilin sa kanya ni Santina. 1 taon pa lamang silang magkasintahan. Si Santina na isang anak ng politiko at mayamang angkan sa kanilang bayan. Ang kanilang relasyon ay lihim dahil sa hindi siya matanggap ng mga magulang nito. Ang nais maging karelasyon ng mga magulang para kay Santina ay parehong nasa politiko rin. At kung hindi man ay sa mga malalaki at kilalang negosyante ng kanilang bayan, kababata niya ito at ang kanyang ina ay naninilbihan sa pamilya ni Santina. Dalaga pa lamang ito. Sigurado din kayang makakapasok ako. Baka sa mga gwardiya pa lamang ipagtabuyan na ako, Santina. Hindi yan, nangako ang mama at papa na lahat ng gusto kong bisita ay makakapasok. Alanganin man si Manuel, ay wala siyang magawa dahil mahal niya si Santina. Ayaw niya itong magtampo sa kanya, kaya kahit mainit ang dugo ng ina nito sa kanya, ay kailangan niya itong harapin. Hindi siya mapalagay habang papalapit sa mansyon ng mga Esperanza. Hindi talaga maganda ang kanyang kutob sa gabing yon. Hindi siya sigurado kung kaya siyang protektahan ng nobyo mula sa mga magulang nito. Mula sa malaking bukana ng gate ay matatanaw ang napakalawak at napakalaking piking na inihanda para sa debut ng dalaga. Pinalamutian ito ng kulay rosas na mga bulaklak, mga mamahaling gamit, napakaingranding handaan. Tingin niya hindi siya nararapat doon, isang hindi hamak na anak ng dating katulong. Mabuti na lamang at may dala siyang card para sa imbitasyon. Iyon ang magiging basehan upang makapasok sa nasabing okasyong yon. Tuwang-tuwa siya sa malaking estatwa ng gintong kabayo. Nasa gitna iyon ng piging na tila ba ito ang naging atraksyon ng lahat. Hindi niya mahanap ang kanyang nobya, marahil ay naghahanda at inaayusan na ito sa itaas. Siya ang 18 rosas, sabik na siyang maisayaw ang nobya. Buti na lamang at suot niya ang gintong kwintas na bigay ng kanyang inay. Galing pa raw ito sa kanyang ama, korten tatsulok na purong ginto ang palawit nito. May guhit ding mata sa gitna. Ang kwintas ay tila hinabing gintong hibla ng buhok, kaya minsan lang niya isinusuot dahil mahalaga sa kanya at ayaw niyang maiwala ang bagay na yon. Nang magsimula na ang programa ay agad siyang umayos ng pagupo, nakatitig sa kanyang napakaganda niyang nobya. Sobrang ganda nito sa suot na kulay rosas ding damit. Suot ang korona na yari sa ginto at ruby. Halos hindi na maputol ang kanilang titigan hanggang sa umabot na ang programa sa sayawan at pag-abot ng 18 rosas. Isa-isang tinawag ang kani-kanilang mga pangalan. Ang 17 ay ang ama ng dalaga. Medyo may katagalan ng pagsasayaw ng mag-ama. Kaya habang nasa upuan ay kabado at tensyonado siyang nag-aabang na matapos ang sayawan ng mag-ama. Biglang tinawag ang kanyang pangalan kaya siya tumayo. Hinubad ang kulay itim na sombrerong Amerikano. Sa pagkakataong yun ay tumambad ang kanyang bukas sa lahat. Hahawakan na niya ang kanyang nobya nang biglang tumigil ang musika. Napunta ang atensyon ng lahat sa isang ginang na lumapit kay Santina. Pumagit na ito upang madistansya sa kanyang dalaga. Mama, ano to?
Gulat na tanong ni Santina sa kanyang inay. Wala itong pakialam sa reaksyon ng anak. Agad nitong inutusan ng mga tauhan na damputin siya at ipasok sa loob ng bahay. Inutusan din ito lahat ng mga nag-organisa ng piging na pakainin ng mga bisita. Tapos na ang programa kaya maaari na kayong kumain. Salamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang na ito. Saad ng ginang. Kanya-kanyang reaksyon at iyang atensyon. Madalas ay sa masarap na handa, ang iba naman ay nais makiusyoso. Hinila siya ng 2 tauhan patungo sa isang malaking basement ng mansyon. Nakasunod ito kasama ang nobya. Ma, ano ba? Di ko to. Mahalagang araw ko ito. Bakit naman ganito? Sinira mong magandang selebrasyon ng akin, di ba, Mama? Ikaw ang sumira, Santina. Sa dinami-dami ng lalaking pwede mong isayaw, itong lalaking patay gutom pa na ito talaga ang nagustuhan mo. Ma, minsan na rin kayong nagmahal. Sa wari mo ba ginusto kong mahalin si Manuel? Ang puso ko mismo ang pumitik para sa kanya. At ang tadhana mismo ang naglapit sa aming dalawa. Lintik na pusong yan. Wala akong pakialam dyan. Ang mahalaga sa atin ay ang yaman na maibibigay sa atin ng ating asawa at mga luho. Mama, simpleng babae lang naman ako. Hindi ako maluho. Kaya ko mamuhay ng payak kasama si Miguel. Katangahan, Santina! Bulyaw ng ginang. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang gobernador. Nagmamadali itong lumapit. Tigilan mo yan, Lucia, kung ayaw mong pagsisiyan ng lahat. Bakit? Dahil iiwan mo kami at sasama ka sa ina ng binatilyong ito? Tingnan natin kung hindi malagay sa kahihiyan ng ating pamilya, Amaro. Si Santina na kanina pa nagtataka ay hindi matiis, kaya nagtanong na kung ano ang parte ni Manuel sa kanyang buhay. Walang preno ang bibig ng ginang. Walang pag-aalinlangan itong ibinulgar na anak ng gobernador, si Manuel, sa kanilang katulong. Maging si Manuel ay natulala, hindi makapaniwala sa narinig. Sobrang bait at marespeto ng kanyang nanay, kaya hindi niya inaasahan na magawa nitong manira ng pamilya. Galit na galit si Santina. Inagaw nito ang baril na hawak ng isang tauhan. Itinutok sa sariling ulo habang si Ginang Lucy parang sinaniba ng kung anong masamang elemento. Sandali lang, Santina. Huwag kang maniwala sa iyong inay. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hayaan mo akong magkwento, anak. Ngunit hindi ito pinakinggan. Pinutok nito ang baril sa sariling ulo nito. Diretso itong bumulagta sa sahig kaya biglang tinakasan siya ng lakas sa tuhod. Santina! Santina, mahal ko! Santina, anak! Pakinggan mo muna sa anak ko. Hindi ko anak si Manuel. Hindi ko gagawing maglukot sirain ang aking pamilya. Umiiyak na sambit ni Ginoong Amaro. Namatay na ang anak mo ngunit sinungaling ka pa rin, Amaro. Nanlilisik ang mga mata ni Ginoong Amaro habang nakatitig sa asawa. Habang si Ginang Lucy ay minahanap na baseball bat, ito ang ginamit nitong pamalo kay Manuel. Humiyaw siya sa sobrang lakas dahil sa sakit ng matamaan ng likuran, maging ang kanyang ulo. Tila biglang nanlabo ang kanyang mga mata sa sobrang sakit nito. Tigilan mo yan, Lucia. Huwag mo siyang saktan kung ayaw mo magsisi habang buhay. Saway ng gobernador. Subalit humalakak lamang ang ginang. Biglang pumatak ang luha sa mga mata ni Manuel. Diretso yung pumatak sa palawit ng kanyang kwintas. Tinamaan ng patak ng luha ang guhit na mata sa gitna. Biglang nagliliwanag kaya naman nagulat ang lahat at maging siya nagulat din. Isang nakakasilaw na liwanag yon na lahat ay napapikit. Nang mawala ang liwanag ay halos sabay silang lahat sa pagbukas ng mga mata. Pareho lahat ng naging reaksyon nila. Pagkagulat, isang kakaibang nilalang ang bumungad sa kanilang harapan. Galit na galit at nagbabaga ang mga mata habang nakatitig kay Ginang Lucia. Anong nilalang ka? Gulat na tanong ng ginang habang ang gobernador ay hindi makapagsalita at takot na takot sa kaharap na nilalang. Ako si Nipolo, isang gintong tikbalang, at ang binatang kaharap mo at walang awa mong sinaktan ay ang nag-iisa kong anak. Anak ka ng tikbalang? Akala ko anak ka ni Amaro. Gulat na tanong ni Ginang Lucia, hindi makapaniwala sa mga nasaksiyan.
Ilang beses kong sinabi sa iyong hindi ko anak si Manuel, pero napakatigas ng ulo mo, Lucia. Sarili mo lang ang iniisip mo, gayong lahat naman ng luho mo ibinibigay ko sa iyo. Hindi pa rin yun naging sapat. Hindi ko na alam kung ano pa bang batayan ng totoong pagmamahal mo, Lucia. Hinanakit ng gobernador sa asawa. Mapangahas kayo sa aking anak. Pagbabayaran niyo itong ginawa niyo sa kanya. Galit na sigaw ng Gintong Tikbalang. Ngunit imbis na magsisi at humingi ng paumanhin, ay inutusan pa nito ang mga tauhan na paulanan ng bala, si Nipolo. Kaya naman mas lalong nagalit lamang ang nilalang. Ginawa nitong depensa ang gintong mga pakpak na tila sintigas ng bakal. Pagkatapos paulanan ng bala ay ito naman ang umaatake. Pinaghahampas ng mga pakpak nito ang mga tauhan ni Ginang Lucia. Kasama na ito, hinilabas ng Tikbalang ang lahat ng galit. Maging si Manuel ay natulala na lamang. Pakiusap ni Polo, tama na yan. Huwag kang gumawa ng karahasan. Alam ko na mabuting nilalang ka. Matagal tayong naging magkaibigan kaya kilalang kilala kita. Sabay ng gobernador. Nagulat si Manuel. Kilala nito ang nilalang. Ang nilalang na ang sabi ay ama niya. Isang revelasyon sa buhay niya na tila ba kay hirap na matanggap, kay hirap paniwalaan. Ordinaryong tao lamang siya, taramdam niya yon sa kanyang sarili. Isa ka pa, Amaro. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa angkan mo ang karangyaan. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi kayo nakontento. Gusto niyong hawakan lahat ng mga tao sa inyong leeg. Mga gahaman kayo. Pati ang tahanan ng aking angkan ay pinasira ng mga magulang mo. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa kanila ni Mama na lisanin ang lugar na yun sa utos mo. Binalikan nila ang aming teritoryo. Pinagtataga at pinagtotroso. Ang bilin ko sa inyo, alagaan niyo ang kalikasan. Pati ang anak at mahal kong babae, pinaalis niyo sa inyong tahanan. Naghirap sila ngunit pinabayaan niyo lamang. Hindi alam ni Amaro kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Nipolo. Pinangalagaan ng kanyang mga magulang ang kanilang angkan. Ayaw ng mga ito na mabahiran ng dumi dahil tinitingala sila ng mga tao. Hanggang sa maalala ni Amaro ang nangyari noong nakaraan. Patawarin mo ako, Elena. Gusto kitang alagaan ayon sa bilin ng kaibigan kong si Nipolo, kaso tinatakot akong hihiwalayan ni Lucia. Ilalayo rin niya ang aming anak na ipinagbubuntis niya. Sisiraan niya ako sa mga tao. Hindi pwede yun. Paano ang reputasyon namin ng buong pamilya? Sentimente ni Amaro. Hindi mo ko obligasyon, Amaro, kaya huwag mo akong problemahin. Ang mahalaga ay pamilya mo. Aalis ako kung yan ang gusto ni Lucia at ng pamilya mo. Patawarin mo ako, Elena. Ayaw nilang maniwala na naanakan ka ng kaibigan kong elemento. Ang nilalang na nagbigay sa amin ng sobra-sobrang yaman at kasikatan. Ang ama ng iyong dinadala. Tama na, Amaro. Ayoko nang pag-usapan pa tungkol sa sinasabi mong nilalang. Hindi ako naniniwala na mabait siya. Dahil kung totoo man na mabait ang nilalang na yon, hindi niya ako magagawang gahasain. Balik diwa siya nang marinig ang sinabing muli ni Nipolo. Ngayong nabigyan muli ako ng lagusan para makatawid sa mundo ng mga tao. Wala akong ibang gagawin kung hindi ang maghiganti. Unay sa pamilya mo, Amaro. Galit na wika nito. Hindi mapigilang maiyak ni Amaro simulat sa pool ng pagkakaibigan nila ni Nipolo. Hanggang sa mula na ito sa mundo ng mga tao, nagtiis din ito at laging nagpapakumbaba sa lahat. Nagsilbi ng tama sa mga taong bayan, kaso'y wala itong ideya sa kawalang hiya ang ginagawa ng mga magulang. Ngayon ay kasama nitong pagtitiisan ng bangis ng parusa ni Nipolo sa lahat ng mga lumapastangan sa kalikasan na siyang nagsisilbing tirahan nito at ng buong kauri. Samantalang hindi pa rin makagalaw si Manuel dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga nangyari. Sa isang iglap lamang ay maraming buhay ang nawala, pangyayaring hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Ang alam niya ay isang gabi yun ng kasiyahan nang hindi malilimutang sandali ng araw ng pinakamahalagang araw sa buhay ng pinakamamahal niyang nobya. Ngunit kabaligtaran lahat,
dahil ang gabing iyon ay isang bangungot sa kanyang buhay. Ang gabing iyon ang pinakamasalimuot na gabi sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan. Hindi matigil sa pagpatakan luha ng kanyang mga mata habang tinitignan ng walang buhay na nobya. Hindi niya napansin ang paglapit ng nilalang sa kanyang harapan. "Anak, Manuel, ako ang iyong ama at salamat sa pagbukas mo ng aking lagusan. Dahil sa iyo ay kaya ako muling narito. Masisilayan at makakapiling kita, anak." Napatingin siya sa gawi kung saan ito naroon. Nanliit ang mga mata habang tinatanong ang isang kakaibang uri ng nilalang. "Ako? Anak mo ko? Pero paano? Isa kang tikbalang. Paano ka nagustuhan ng ina noon sa ganyang imahe?" "Kaming mga elemento ay may kakayahang gumaya sa imahe ng isang tao. Ginawa ko ang bagay na yon dahil sa pagmamahal ko sa iyong ina. Binigyan ko siya ng maraming yaman kapalit ng pag-ibig niya sa akin, ngunit hindi niya matanggap. Kaya sa pamamagitan ng angkan ni Amaro ay gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay ng iyong inay. Ngunit gahaman ng angkan ni Amaro, kinamkam lahat ng yaman, sinira ang aming mga tahanan. Pinasara sa isang malakas na babaylan ang aming portal. Mabuti na lamang at bago ang gabing yon ay naihabilin ko sa iyong inay ang kwintas na yan." "Paano naging portal ang kwintas na ito?" "Ang kwintas na yan ay galing sa mga sinaunang Nymphelin. Naipasara ng isang babaylan, 100 taon nang nakararaan. Ang tanging makapagbubukas lamang ay ang luha ng aming naging binhi. At ikaw yon, Manuel. Ikaw ang nagbukas muli sa aking portal. Binigyan mo ko ng pagkakataong maningil sa lahat ng nagkautang sa akin sa pamamagitan ng pagpatak ng iyong luha sa markang mata sa gitna ng tatsulok na medalyon." Litanya nito. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ipanaginip lamang ang lahat. Gusto niyang magising ngunit paano pa? Kung gayong nasa aktual na mundo siya, walang bangungot sa sitwasyon na yon dahil iyon ang daloy ng sitwasyon sa kanyang buhay. "Huwag kang mag-alala, anak, dahil ngayong narito na ako para sa iyo. Hindi na mangyayari ang maghirap ka sa iyong buhay. Hindi ko hahayaang may mga taong lumapit sa iyo. Babawi ako sa mga taong wala ako at naghihirap ang iyong buhay." "Huwag mo sanang kalimutan ang pagiging magkaibigan natin simula kabataan ni Polo. Alam mo kung gaano kita pinahalagahan noon at ang ating pagkakaibigan. Ang nakaraan sa atin, Amaro, ay nakaraan na. Masyado nang mahaba ang pagtatamasa niyo ng karangyaang bilin ko ay para din sa aking mag-ina. Kinamkam niyo ang lahat ng iyon. Inalipin at ginawa niyong katulong ang minamahal kong si Elena na siyang dapat magbuhay reyna ayon sa bilin ko sa iyo. Huwag kang magbait-baitan sa harapan ko dahil alam kong naimpluwensyahan ka na rin ng iyong mga magulang." "Hindi totoo yan. Saka si Elena, inalagaan ko siya. Hindi ko siya pinagtrabaho ni Polo. Inalagaan ko siya gaya ng bilin mo." "Pinaglololo ko mo ba ako, Amaro? Pinalaya siya ng asawa at sarili mong ina. Wala kang ginawa para depensahan siya. Kaya ngayon, kayo naman ang lumayas. Lisanin niyo ang mansyon na ito dahil hindi niyo ito pag-aari." "Nagkakamali ka ni Polo. Ang mansyon na ito ay nakapangalan sa akin. Akin ito at walang pwedeng magmay-aring iba dito kung hindi ako lamang." "Yaman ko pa rin ang ginamit para makuha mo ito. Kaya lumayas kayo rito. Kayo ng iyong pamilya at ng mga taong nasa labas. Kapag hindi mo gagawin pati ang mga taong nasa bakuran ng mansyong ito, ay makakatikim ng aking galit." "Huwag naman sanang ganito ni Polo. Alam mo naman na mabuti kang nilalang. Itigil mo na ito." "Noong hindi niyo pa inaabuso ang aking kabaitan, tapos na akong maging mabait. Abusado kayo sa kabaitan naming mga elemento. Tignan niyo ang mga kalikasan. Puro kayo pamumutol ng puno. Marunong ba kayong magtanim? Wala kayong malasakit sa kalikasan, malalaking gusali at kung ano-ano pang pagpapaunlad at teknolohiya.
Hindi nyo ba naisip kung gaano kahalaga ang kalikasan? Kaya huwag kayong magtaka kung mas titindi pa ang mga dilubyo, bagyo, buhawi, pagguho at lindol. Aasahan nyo na mas lalo pang titindi ang mga yan kung hindi kayo magbabago. Muling may papalapit na yabag sa basement kaya natigil ang kanilang pag-uusap. Hindi pa ba kayo tapos magdispatcha sa lalaking iyon? Diretsong tanong ng ama ni Amaro na si Adam. Pagkapasok nito'y sobrang nagulat ito nang makita ang gintong tikbalang sa harapan ni Amaro. Ikaw ang matandang lapastangan sa aking teritoryo. Pagkatapos ko kayong payamanin, ngayon na ang aking paniningil. Galit na wika ni Polo. Akmang hakbang na ito palapit sa matanda. Ibinuka malabakal na gintong pakpak upang umatake. Ngunit hinarang ito ni Manuel. Pumagit na ito upang hindi matuloy ang masamang balak ng amang tikbalang. Tama na po, masyadong marami nang napaslang mo. Hindi na ito tama. Maawa ka sa buhay ng mga inosenteng nawala. Hindi sila karapat dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi sila inosente. Hindi mo alam kung gaano kaitim ang kanilang budhi. Kung totoong ama kita, ayokong gumawa ka ng kasamaan. Tama na, utang na loob. Tayo ang aalis sa bahay nito. Ipaubaya mo na sa kanilang mansyong ito. Mahalaga ito sa kanila dahil dito nabuo ang maraming alaala sa buhay nila. Bakit? Naisip ba nila yan nang minsang sirain nila ang teritoryo ng aking angkan? Hindi nila naisip na may masasaktan. Ang akala nila sa akin, sa aming mga elemento, ay mga walang puso. Patawarin mo na lang sila, ama. Kalimutan mo na ang lahat. Magsimula tayo muli. Sasama ako sa iyo kung totoong ama nga talaga kita. Dahil sa kanyang sinabi ay biglang humupa ang galit sa dibdib ng amang tikbalang. Inarap siya nito at hinawakan sa balikat. Tuwang-tuwa na hinawakan maging ang kanyang buka. Nagliliwanag ang mga mata sa sobrang tuwa. Hindi akalaing makasama pa nito ang anak. Napakabait mo, anak. Manang-mana ka sa iyong inay. Sige't makikinig ako sa iyo. Sasama ako sa iyo. Ang matandang si Adam na kanina pa nakatulala sa nasaksiyan at nangyari ay hindi pa rin makagalaw. Nakatitig lang ito sa walang buhay na asawa ng anak at sa apo nitong si Santina. Hindi makapaniwala na parehong wala ng buhay at si Amaro ay wala man lamang nagawa. Wala ang mga itong lahing albularyo at walang alam na depensa laban sa mga elemento at kung ano pang mga nilalang. Samantalang pagdating nila Manuel sa kanilang bahay ay dismayadong nakatingin si Polo at nanlulumo sa nakitang tirahan nila. Isang bahay kubo na yari sa kugo ng bubong, yari sa kawayan ng dingding at maging asahig at hagdan. May kasama ka ba rito, anak? Kawawa naman ang bahay mo. Mukhang nakakatakot ang bakyat. Opo, ama. Ang lolo Mitoy at ang lola Angela. Simula noong mamatay ang nanay, sila na po ang naiwang pamilya ko. Matagal na palang lumisan ng mahal kong si Elena. Kawawa naman siya. Hindi ko man lamang siya nabalikan dahil sa ginawa ng angka ni Amaro. Oo, may sakit sa puso si nanay. Simula pagkabata yun kaya wala na kaming nagawa ng lisanin niya kami. Wala din naman kaming kakayahan na magbayad ng doktor. Kaya nga sobrang mga walang hiya ang lahi ni Amaro. Nagtiwala ako sa kanila. Pero ang mga hayop, sobrang sakim sa pera. Huwag mo nang alalahanin pa ang bagay na yan, ama. Nandito na tayo. Tiyak nasa loob na sina lolo't lola. Uwi ka niya sabay bukas ng pintuan. Nakaupo sa sahig ng kawayan ng lolo Mitoy at lola Angela niya. Apo, halika, sumabay ka na sa amin sa hapunan. Ginabi kami ng luto ng ulam, paano kararating lang namin galing sa bayan. Ikaw, ang sabi mo di ba sa bayan ka rin? Opo lolo, sa bayan ako galing. Teka, nagsaing na ako bago umalis lolo. Nagluto pa ulit kayo? Anya sabay kuha ng kamay nito para magmano. Sunod yan sa lola Angela niya. Kaawaan ka ng Diyos, apo. May dala kasi kaming isda. Kakaluto pa lang. Halika, mainit pa itong sabaw. Sariwa din itong isda na bigay sa amin ng aming suke.
Napakabait naman talaga na suki naming iyon. Alam na wala kaming pera kaya binigay na lang. Mabuting tao nga lolo. Kasama ko nga pala ang aking ama. Ama, halika, tuloy ka sa aming munting bahay. Ingat lang at baka sa silong ka mapunta, medyo marupok na ang aming sahig eh. Hayaan mo anak, bukas na bukas ay magkakaroon kayo ng halagang gagamitin sa pagpapagawa ng marangyang bahay. Hindi ka dapat nagtitiis sa ganito. Sagot ni Polo. Samantalang hindi na natuloy sa pagkain ng mag-asawa. Nakatulalang nakatitig sa kanya. Wari ng mga ito'y nalipasan siya ng gutom. Napakaseryoso kasi niyang makipag-usap sa kawalan, kayong wala naman ang mga itong makitang kasama niya. Pero ramdam ng mga ito ang mabibigat na yabag kanina. Apo, kumain ka niya nga. Baka nalilipasan ka na ng pagkain, inaatake ka yata ng gutom eh. Ano pong sinasabi niyo lolo? Busog po ako. Hindi ba kayo masaya? Nakita ko na sa wakas ang matagal ko nang hinahanap na ama. Saan mo naman siya natagpuan na po? Butit nakakausap mo ang ama mo kahit isa siyang multo. Kasama mo pa ngayon sabi mo. Nasagi mo ba ang tangkay ng malunggay? Anong tanong yan lolo? Bakit po ba hindi niyo po ba siya nakikita? Kaharap natin siya ngayon, ayan po siya oh. Ay ayos lang naman yan apo. Kung ikaw lang ang nakakakita, naiintindihan namin ang inyong lola. Kumain ka lang at tiyak na magliliwanag din yung utak mo. Lolo naman iniisip mo namang baliw ako. Nasa harapan natin ang aking ama. Isang gintong tikba lang. At mayaman siya lolo. Ang sabi niya bibigyan niya tayo ng pera para makapagpatayo ng malaking bahay. Ama, bakit ba hindi ka nila nakikita? Nakikita ka nga kanina ng pamilya ng gobernador eh. Di ba? Ibig sabihin makikita ka rin ni na lolo. Bakit parang tingin nila sa akin nalipasan ng gutom? Kasi anak, nagpapakita lang ako sa gusto kong makakita sa akin. Minsan sa mga taong gusto kong pagbayarin. Kagaya ng angkan ni Amaro. Sinisingil ko lang sila sa kasamaan nila. Kaya naman pala nagmumukha akong baliw sa paningin nila lolo. Hindi ba pwede na magpakita ka sa kanila ngayon ama? Lolo ko naman at lola ang mga ito saka mababait sila. Baka kasi magalit sila anak. Binuntis ko kasi ang anak nila. Tiyak na hindi nila matatanggap na isang tikba lang ang ama ng kanilang apo. Tanggap na nila yun ama. Wala naman ako ngayon kung hindi dahil sa'yo, hindi ba? Matagal na panahon na yun. Binata na ako ngayon kaya tiyak na baliwala na sa kanilang lahat. Sabi mo yan baka mamaya may mga orasyon pala sila. Mawawala na naman ako sa mundong ito. Hindi yan. Di ba lolo? Lola, hindi naman kayo magagalit kung makikita nyo si ama. Mabait naman po siya eh. Ay sige niya nga para matapos na't nang makakain naman tayo ng maayos. Anong ori ng tikbalang ba yan? Sige nga niyang makilala namin. Pag-awi ka ng matanday biglang lumitaw sa harapan ng mga ito ang gintong tikbalang. Kalahating tao at ang kalahati ay kabayo. Ay kabayong mahaba ang armas. Halaka! Totoo siya! Gulat na sambit ni Lola Angela nang makita ang isang nilalang nakakaiba sa lahat. Kulay ginto maging ang mga mata nito. Nakatitig sa kanila ng seryoso. Maging si Lolo Mitoy ay nabitin sa ere ang hawak na kutsara na may lamang kanin. Hindi na yun nasubot, nakanganga na lamang na nakatitig kay ni Polo. Totoo pala yung sinasabi mo apo. Hindi ka pala nagbibiro. Isang tikba lang ang iyong ama. Mukha po ba ako nagbibiro lolo? Totoong kasama ko ang aking ama. Isa siyang tikba lang. Isang mabait na tikba lang. Totoong isang tikba lang ang iyong ama. Totoo nga sila. Paulit-ulit na sambit na matanda na nakatulala lamang sa harapan ni Polo. Opo nga lolo. Kaya pala parang may kakaiba sa akin, isang elemento pala ang aking ama. Anong ibig mong sabihin? Parang nararamdaman mo ba na magkaroon ka ng buntot? Anak ng kambing, tikbalang ka rin apo, kagaya ng iyong ama. Hindi ganun lolo. Ano ba yan? Minsan kasi lolo, may tumubong buhok sa akin, kakaiba kung kapain. Makapalang hibla niya, nag-iisa at sobrang kate, kaya binunot ko. Ayun, nag-iisang gintong butil ng buhok. Itinago ko yun lolo. Akala ko naman magiging tikbalang ka rin pero ayos lang naman apo. Anong magagawa natin kung iyan ang magiging katauhan mo?
Mabutit na isip mong itago anak. Malaking tulong yan sa'yo at sa mga magiging angkan mo balang araw. Bakit po ama? Anong mayroon sa gintong buhok na naitago ko? Isa yun sa magiging kapangyarihan mo sa huling araw. Maaari ring mapamana sa iyong mga apo kung sakali. Aakit yun ng swerte at magtataboy ng kamalasan sa buhay ng iyong angkan sa mga susunod na henerasyon. Salamat kung ganun ama. Itatago ko siya. Nasa pitaka ko lang naman siya palagi. Hindi ko alam kung swerte bang matatawag na magkaroon ka ng amang tikbalang apo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Huwag kang mag-alala, Lolo Mitoy. Hindi ko pababayaan ang aking anak. Hanggat na andito ako'y protektado siya at hindi kailanman maghihirap. Mabubuhay siya sa karangyaan gaya ng ginawa ko sa ibang tao na tinuring ko noong tunay na kaibigan pero traidor pala. Wika ng nilalang. Hindi pa man natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang may dumating, mga kapulisan. Napakaraming patrol. Animoy 100 kriminal lang dapat dakpin. Sumbuko ka ng maayos nang sa ganun ay walang maging problema, Manuel. Biglang napatayo siya nang marinig iyon. Maging si Lolo Mitoy at Lola Angela ay nagtataka. Ano bang ginawa mo apo? Bakit ka tinutugis ng mga kapulisan? Lolo, Lola, wala akong ginawa. Pinalaki niyo ako, may takot sa Diyos. Alam niyo rin yun. Mga hayop na angkan ni Amaro. Tiyak ako sila na naman ang may kagagawan nito. Dito ka lamang anak at huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Anong gagawin mo ama? Papaslangin mo ba sila? Para mo ng awa. Tama nang ginawa mo sa dalawa. Pakiusap ama. Hindi ko papaslangin anak, pangako. Bibigyan ko sila ng leksyon. Manood ka lamang sa bintana. Makikita niyo kung paano ko paglaruan ng mga walang kakwenta-kwentang mga bayarang pulis na ito. Uwi ka ni Polo. Diretso itong nawala sa kanilang paningin matapos sumipol. Sobrang lakas at narinig iyon ng mga kapulisan. Sa labas dahil taranta ang mga ito at nagtatanungan kung saan nanggaling ang tunog. Ilang sandali pa narinig niya ang pagaspas ng maraming pakpak. Mga kaluskos ng kadenang tila hinihila. Iyak ng kabayo na salitan. Malayuan at malapitan. Nang silipin niya yun mula sa bintana ay ganun na lamang ang pagkagulat niya. Napakaraming tikbalang. Pinag-iikutan ng mga kapulisan. Pinaglalaroan at tila ba iba ang forma ng paligid. Biglang naging masukal na kagubatan. Naglalaki ang puno sa paligid ng kanilang kubo. Apo, nasa kubo ba tayo? Bakit parang hindi natin bakuran ito? Bumalik ba tayo sa masukal na kagubatan? Ano ito't parang nalilito ako sa lugar na mayroon tayo? Yun na nga po lolo, parang pinaglalaroan ng mga tikbalang ang mga pulis. Sinadya nila upang umalis na rito ang mga pulis na yan. Hindi ko maintindihan ano ba talagang nangyayari. Bakit bigla na lamang sumugod ang mga pulis dito? Baka pinalabas nila na ako ang pumaslang kay Santina at ang asawa ni Gob. Sa akin malamang nila inakusa ang lahat. Bakit? Patay na ba ang mga yon? Sabi mo may relasyon kayong palihim ng Santina na yon. Ibig mo bang sabihin alam na ng pamilya ni Gob? Ipapaalam na sana ni Santina kaso ay mukhang mababa talagang tingin nila sa mga mahihirap. Dinala ako sa basement kasama si Santina. Ayaw nila sa aming relasyon. Hindi matanggap ni Santina ang kanilang pagtutol, Lolo Mitoy. Kaya niya nagawang paslangin ang sarili niya. Malungkot na wika ni Manuel. Natigil ang kanilang usapan nang biglang may narinig silang salpukan ng mga sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Nang muli nilang silipin ang labas ay kanya-kanyang takbuhan ng mga kapulisan upang makatakas sa bangis ng nilalang. Maya-maya pa'y pumasok na ang kanyang ama. Nagmamadali itong lumapit sa kanila. Ama, ano bang ginawa mo sa kanila? Wala akong ginawa. Niligaw ko lang sila. Binulag. Hindi maganda ang intensyon nila sa iyo. Kaya mas mainam na ilayo ko kayo sa lugar na ito bago pa mag-umaga. Wala na akong malakas na kapangyarihan maging ang aking mga kasamahan kapag maliwanag ang buong paligid. Limitado lamang ang paggamit nito. Kaya pumayag na kayo, Manuel. Ililipat ko kayo ng lugar bago pa nila kayo maabuso. Marami pa ring mga kapulisan ang nasa labas. Ang mga kasamahan ko na ang bahala sa kanila.
Ang mahalaga ngayon ay may alis ko kayo sa lugar na ito. Kung ganun ay sasama kami, Ama. Ngunit tutol si Lolo Mitoy sa ideya ni Polo. Bakit kami tatakas wala naman kaming nagawang atraso sa bayang ito? Lo, hawak ng ang kanilang kapangyarihan. Wala tayong laban sa kanila. Kaya kahit inosente ako, maaari pa rin nila ako maipakulong. Babayaran lang naman nila yung batas, Lolo Mitoy. Sa huli ay napag-isip-isip ng matanda na tama ang kanyang sinasabi, kaya pumayag na ito sa gusto ni Polo na ilikas sila ng ibang lugar. Saan tayo sasakay, Apo, kung ganitong pinag-ahanap kanila? Tiyak akong pati ang mga himpilan ng bus at daungan ng barko ay may nakabantay ng mga pulis. Kahit sa paliparan ng eroplano tiyak na naghihigpit na rin. Sa bagay, malayo din naman yung paliparan at daungan sa atin. Terminal ng bus lang meron dito eh. Ako ang bahala sa inyo, Lolo. Halina kayo sa bakuran. Teka lang, paano yung mga damit namin? Wala kayong dadalhin. Ako ang bahalang bumili ng mga yan pagdating sa kung saan ko man kayo maaaring dalhin. Saan nga kami sasakay? Sa likod ko, para mas mabilis nating marating ang ating pupuntahan. Ay, ayoko. Baka kapag nalaglag ako dyan sa likod mo, tiyak na wasak ang katawang lupa ko pagdating sa lupa. Ay, ayoko. Akong bahala sa iyo, Lola. Hindi kayo mapapahamak. Pangako ni Polo. Pumwesto ito upang makasakay na maayos silang tatlo. Pinangako rin niya sa kanyang lola na siya ang hahawak dito para hindi malaglag. Nung una hiyaw ito ng hiyaw dahil sa nerbiyos. Kalaunan ay kumalma na rin ito hanggang sa tuwang-tuwa na ito habang nakatingin sa kalawakan. Ilang sandali pa'y bumaba na rin sila sa isang lugar kung saan naglalakihan ng mga gusali at infrastruktura. Ganito na ang lugar, kaya madalas nananalasa na ang baha at malalakas na hangin sa ganito kasi wala na halos mga pananim. Walang mga punong kahoy na siyang sanang magiging pananggas sa mga baha at malalakas na hangin. Bakit dito mo kami dinala? Hindi kami sanay sa buhay dito sa lungsod. Maayos naman kami doon sa aming probinsya eh. Hindi kayo ligtas doon. Mas lalong hindi kami magiging ligtas sa ganito, Ama. Akong bahala sa lahat ng mga kakailangan ninyo. Gusto kong maranasan niyo ang buhay marangya na dapat ay matagal niyo nang tinatamasa. Ayos lang, Ama. Masaya din ako ngayon dahil nakilala na kita. Hindi ko akalaing isang tikbalang pala ang aking ama. Salamat din sa pagtanggap mo sa akin na ama mo, anak. Maraming salamat. Alas 5 ng madaling araw, nagulat si Manuel dahil ang amang kanina'y kalahating kabayo. Ngayon ay isa ng ganap na normal na tao ang kabuuan. Matikas, matangkad, pormang mayaman. Mahabang kulay ng ginto nitong buhok. Nagmamansanas ang mukha na parabang balat ng bata, ang kutis at balat. Ano ba yan, Ama? Mukhang mas bata ka pang tignan kaysa sa akin eh. Oo nga, Apo. Napakahiwaga. Ngayon ko lang naranasan ng ganito. Hindi ko akalain ang isang alamat noon ng aking ninuno ay mangyayari sa tunay na buhay ko ngayon. Aktual kong nasaksihan at mismong ama pa ng nag-iisa kong apo. Hindi ka panipaniwala. Napangiti na lamang si Polo sa naging reaksyon ng matanda. Pumasok sila sa isang gusali. Isa yung malaking kondominium. Kumuha ng 2 unit si Polo. Bayad iyon ng 1 buwan hanggang hindi pa sila nakakahanap ng bahay na maaaring bilihin. Ang 2 matanda sa kabilang kwarto. Silang mag-ama rin sa kabila. Paroot pa rito si Lola Angela na tila ba may hinahanap. Napansin niya yung kaya pinuntahan niya ito. Lola, kanina ka pa may hinahanap. Ano bang kailangan mo? Ay may nahanap ako mga nakatambak at inaanay ng mga 2x2 na mga kahoy sa likod. Gusto ko sanang gumawa ng apoy para magpakulo ng tubig eh. Wala akong mahanap ng lumang tsinelas. Para saan naman po yung lumang tsinelas? Hihiwa lang ako na maliit para mabilis buhayin ng apoy. Yung tsinelas mo, Apo, hindi ba't may kalumaan niya din naman yon? Pahiwa nga ako ng maliit. Lola naman, hindi pwedeng gumawa ng apoy dito gamit ang kahoy. Lahat dito di kuryente na. Halika nga, tuturuan kita. Hinaki niya ang mahina ng lola patungo ng kusina. Nagbanyo lang naman ako saglit. Magpapakulo talaga ako ng tubig para sa kape. Lumabas na rin si ama para bumili ng mga pangangailangan natin dito.
Anya habang papalapit sa kinaroroonan ng heater. Ipinakita niya yon sa matanda. Nilagyan ng tubig saka pinakita kung paano gagana yon. Grabe, ang layo niya talaga sa ngayon. Ano, apo? Ayo pula, masyado nang malayo ang panahon noon at ngayon. Saka ang layo na ng pagbabago sa lungsod kaysa sa probinsya, Lola. Pero pipiliin ko pa rin ang buhay sa probinsya, apo. Doon ako nasanay, saka lahat doon ay sariwa. Hindi kagaya dito. Kita mo naman kanina noong nasa kalsada pa tayo naglalakad. Ang baho, nakakasakit ng tiyan, saka nakakawalang ganang kumain. Reklamo ng matanda. Biglang bumukas ang pinto at bumungad si Polo na may bitbit na maraming mga pinamili. Gutom na ba kayo? May binili akong mainit na kape sa labas. Sambit ni Polo na iba na ang boses dahil sa tao na ito at normal. Ang galing mo, ama. Minsan mo na rin ba itong nagawa? Oo, matagal na ako sa mundo ng tao. Pero hindi pa ganito na sobrang naglalakihan ng mga gusali. Nagumpisa akong tumawid sa mundo ng mga tao at mamuhay na parang tao noong panahon ng kalesa pa lamang ang transportasyon. Matagal akong tumira rito. Ilang taon na po ba kayo, ama? Daang taon na, anak. Napaawang ang kanyang bibig sa gulat. Hindi yon inaasahan. Totoo pala talaga kayo dati. Kwento-kwento lang at ayoko pang maniwala. Ngayon ay talaga namang hindi ko alam kung ama ko ba talaga kayo. Tumawa si Polo habang tinitignan siya. Akala ko nga rin hindi na ako makakabalik pa sa mundong ito. Ang anak ko lang palang magiging daan para makabalik ako muli sa mundo. Sayang lamang at wala na ang iyong ina. Mabuti na lamang at naisip niyang ibigay sa iyo ang mahalagang bagay na yan. Biglang napasingit si Lolo Mitoy sa kanilang naging usapan. Sa totoo lamang ay napakamalihim ng anak kong iyon. Hindi ko nga alam na nabuntis pala siya ng elemento eh. Pasensya na po kayo, minahal ko rin po kasi ang anak nyo. Kung hindi nangyaring tinraidor ako ng angka ni Amaro, marahil ay naalagaan ko pa si Elena. Siguro napagaling ko pa siya at siguro hanggang ngayon ay buhay pa siya. Biglang nalungkot ang dalawang matanda nang maalala ang butihin nilang anak. Hindi ko alam kung sa paanong paraan kayo nagkakilala ni Elena. Kung ano man ang pinagdaanan nyo noon, talagang wala kaming ideya. Kung minahal ka nga ba niya o kinamuhian ay wala kaming alam. Napakamasikreto kasi ng batang yon. Tanggapin na lamang po natin ngayon ang sitwasyon, Lolo Mitoy. Sa ngayon, gusto kong pagtuunan ng pansin ng aking anak. Sa ika-21 ko sa maglalabasan ng natatanging katangian niya na namana niya sa akin. Anong mangyayari sa akin, ama? Marami, magiging makapangyarihan na pwedeng gamitin mo sa pagtulong sa mga tao. Hindi sa pagiging gahaman na katulad ng angka ni Amaro. Lilinisin lang natin ang pangalan mo. Babalik agad tayo sa bayan natin. Pagagandahin natin ang bayang yon. Ibabalik natin ang dating luntian at magandang bayan. Hindi katulad ngayon na puro hukay ang ilalim. Binigyan ko sila ng isang beses, marami at malaking halaga. Ngunit hindi sila naging kontento. Hukay sila ng hukay. Ngayon ay puro nabutas ang kailaliman ng lupa. Kapag biglang yumanig at magalit ng bulkan, sino ang magiging apektado? Kayo ring mga tao. Hindi nag-iisip sa kapwa. Palibhasa sarili at angkan lamang ang iniisip. Wala nang pakialam sa iba. Nakuha niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Minsan nang naikwento sa kanya ng dating nobya ang tungkol sa hinanakit nito sa magulang. Dahil sa pagmimina at kung ano pang paghuhukay para sa yaman, ang gusto nito'y tunay na serbisyo ng pamilya. Galit at nasasaktan siya sa nangyaring pagkamatay ng nobya. Kung hindi sa pagtutol ng ina nito, ay hindi nito gagawin ng pagpapakamatay. At ngayon ay mukhang sa kanya iaakusa ang lahat ng pagkamatay ng kanyang nobya. Tuloy napunta sila sa isang lugar na ayaw niyang puntahan. Hindi niya ipagpapalit ang kanyang probinsya sa lungsod na puro polusyon ng paligid. Kaya nagpaalam ang kanyang ama para bumalik sa bayan nila. Ito ang kikilos para sa kanyang pangalan at para maparusahan na rin ang mga taong may atraso rito. Lahat ng lihim ay ibubunyag ni Polo. Pagbalik nito ng probinsya ay sinimulan agad nito ang misyon. Unay ang mga lihim ni gobernador at ang ama nitong dating alkalde. Marami ang mga itong kabulastugang nagawa sa bayan. Hindi papayag si Polo na hindi masingil at managot sa batas. Inipon ni Polo ang lahat ng datos. Pagkatapos ay gumawa ng kontrata, magpapatayo siya ng isang malaking proyekto.
Isang pabahay para sa mga mahihirap, ngunit iyon ay galing sa bulsa ni Polo. Hindi alam ni Amaro na sa likod ng proyektong ito ay si Polo. At sa araw na yun ay magpipirmahan ng mga ito ng kontrata. Napakaswerte naman ng mga kababayan ko at may isang dayuhang nakapasok at magbibigay ng pabahay sa maraming pamilya sa bayan. Napakalaking karangalang ito para sa aking bayan, pero pwede ba kitang makilala? Saka na, ang mahalaga ay makatulong ako sa bayang ito. At ang gusto kong mangyari unang-una ay magpatawag ng pagpupulong at may gusto akong hilingin sa mga taong bayan. Abay oo naman, tiyak na masasabi ko mga taong bayan dahil dito. Mabuti kung ganon. Tawagan mo na lamang ako kung maayos na ang lahat. Bilin ni Polo sa gobernador bago tuluyang nagpaalam. Bumalik ito sa lungsod para ipaalam kay Manuel ang lahat ng plano nito. Nandito ka na agad sa lungsod? Gulat na tanong ni Manuel sa ama. Isa akong elemento, kayang-kaya kong tumagos kahit saan. Kapag ka narito ako sa mundo ng mga mortal. Ganun pala eh, kamusta ang misyon mo ama? Magpapatawag ako bukas ng pagpupulong. Mag-uumpisa na ako magpakilala sa mga tao. Ano ba talagang balak mo ama? Mawala sa pwesto ang angka ni Amaro. Maihayag sa mga tao ang kanilang korupsyon. At oo nga pala, nakuha ko ng kopya ng CCTV sa kung paano namatay ang iyong nobya. Nakuhanan din ang pagkamatay ni Lucia. Ngunit hindi ako nakita sa kamera. Kaya pilit nilang itinatago ang pangyayaring ito dahil masyadong misteryoso. Gayunpaman, sakali mang tutugisin kanilang muli para sa hustisya ng mag-ina. May ebidensya tayong ipapakita. Sa ngayon, dito muna kayo sa lungsod. Ipasyal mo ang iyong lolo't lola. Kaunting panahon na lamang ang kanilang nalalabi sa mundong ito. Iparanas mo rin sa kanila ang panahon ng makabagong teknolohiya. Salamat ama. Ang totoo ay ipasyal ko na sila kahapon. Nakakatawa nga kaming tatlo. Kahit pagsakay ng escalator ay takot eh. Bitbitin ba naman ng tsinelas? Pag may madaanan kaming manikin, tinatanong nila kung saan ba kami naroon. Pinagtatawanan tuloy kami ng mga tao ron. Kaya nga, syempre, sobrang layo ng pamumuhay nila sa probinsya kaysa rito sa lungsod. Masyado nang malayo ang panahon noon kaysa ngayon. Opo, tama ka ama, masyadong malayo. Kinabukasan ay maagang umalis si Polo para sa pagpupulong. Pagdating niya roon ay naghihintay na rin sa kanya ang mga tao. Maging si Amaro at ang iba pang opisyal. Nako, pasensya na gobernador. Pinaghintay ko din yata kayo. Wala yun, Ginoong Pogi. Tawag nito kay Polo. Dahil sa hindi nito pagbigay ng pangalan. Oo nga pala, tawagin niyo na lamang ako Nicolas Luxurio. Yun ang ipapakilala mo sa akin sa mga kababayan mo. Sige po, Nicolas Luxurio. Mag-uumpisa na mamaya ang talumpati mo. Hayaan mo at ibubulong ko sa MC ang buong pangalan mo. Saad ng gobernador at magalang na itong nagpaalam para puntahan ang nasa gilid ng MC. Palakpakan ng lahat ng magsimula ng magsalita sa gitna ang isang dalagang may hawak na mikropono. Pinakilala na nito si Polo bilang si Nicolas Luxurio. Mas lalong lumakas ang palakpakan nang pumagitna na siya sa munting entablado ng gymnasium na yon. Isang karangalan na minsan ay napunta ako sa bayang ito. Alam kong alam nyo na kung ano ang misyon ko kung bakit ako nasa harapan ninyo ngayon. Lahat kayo, magkakabahay. Isang malaki at konkretong bahay na pwede nyong matirahan habang buhay. Ayokong tipirin ang pundasyon. Ang gusto ko'y matibay. Kaya makakaasa kayo na iyon ang mangyayari. May umiyak sa tuwa. Hindi makapaniwala na may estrangherong papasok sa bayan nila at bibigyan bawat isa ng tahanan kung saan ay maaari ang mga itong mamuhay ng matiwasay at komportable. Isa-isang lumapit at nagpasalamat ang lahat. May umiiyak, may nakangiti, lahat ay masaya. Ipangako nyo sa akin na magiging masipag kayo sa pagtatanim ng mga punong kahoy dito. Lahat ng mga bakanting lupain, magtanim kayo at linisin ang paligid ninyo. Makakaasa ka, Ginoong Nicolas. Abay, napakaswerte ng aming bayan na may isang kagaya mo na nakapasok dito, Ginoong Nicolas. Oo nga, sana sa susunod na halalan ay ikaw nang maging alkalde ng bayan namin. Mga reaksyon ng residenteng malapit kay Polo.
Malinaw nitong naririnig ang mga yon, ngunit umakto itong normal at walang narinig. Hindi niya pinatagal pa at pinagawa na agad ang plano. Maraming mga tao nagkaroon ng trabaho dahil doon ay naging bantog si Nipolo bilang isang mayamang si Nicolas. Matapos ang pabahay ng mga tao, pinalipat na ni Nipolo pabalik sa bayan sina Manuel at ang kanyang lolo at lola. Manghang-mangha ang mga ito sa kakaibang pagbabago sa bayan. Naging maunlad na rin itong bayan natin, pero magandang tignan kasi luntian pa rin ang daming mga punong kahoy. Hindi dapat basta-basta pinuputol ang mga puno, lolo. May sariling buhay sila. Hindi alam ng mga tao kung paano sila dinidepensahan ng mga punong yan. Higit sa lahat, hindi alam ng mga tao na may ibang buhay na nakatira pa rin sa loob ng punong yan. Oo, Nipolo, sa totoo lang, kung hindi ka lumantad sa buhay namin, wala rin kaming ideya sa mga katulad niyong elemento. Sana ngayong alam nyo na maging maingat na kayo sa mga punong nakapaligid sa inyo. Oo, Nipolo, pinapangako namin yan. Oo nga pala, Manuel. Ipakikilala na kita sa mga tao bilang anak at nag-iisang tagapagmana ko. Ano pong gagawin ko, Ama? Sa susunod na halalan, tatakbo kang bilang alkalde at ako ang mag-aanunsyo at magiging nasa likod mo. Tiyak na hahabulin ako ng mga tao ni Amaro. Wala kang dapat katakutan, magiging maganda ang labang ito. Asahan mo yan, mawawala sa politiko ang angkan nila. Hindi rin naman karapat dapat sa posisyon ng kanilang angkan. Gahaman sila sa pera kaya dapat lamang na mawala na sila sa posisyon. Paano naman natin mapapatunayan ang bagay na yan, Ama? May mga nalikom akong mga ebidensya. Isa na rin dito ang malaking kupit niya sa proyekto kong pabahay. Nakuhanan ng video ng tauhan ko kung paano niya sinuhulan ng iba pang taong sangkot sa proyektong ito. Kasama ng inhinyero ko. Hindi na talaga magbabago pa ang angkan na yan, Ama. Kaya sige, payag na akong kalabanin ng kanilang angkan para sa inosenteng kababayan ko na walang alam sa kabulastugang ginagawa ng angkan ng mga yan. Tama, anak. Panahon na para baguhin ang ganitong sistema. Wika ni Nipolo. Patuloy ito sa paggawa ng mga bagay na makakabuti sa buong bayan. Sariling pera ang gamit nito. Nagtaka ang mga tao dahil may perang pondo ang bayan, ngunit hindi ng mga ito narinig na may ginawang isang proyekto ang alkalde o gobernador man ng kanilang distrito. Marami nang namulat at nagbigay ng suwestyon. Ang nais ng mga taong patakbuhin ay si Nipolo, na kilalang Nicolas ng karamihan. Hindi ako ang tatakbo, kundi ang aking anak, si Manuel. Nagulat ang taong bayan sa isiniwalat ng isang taong hinahangaan ng mga ito. Sobrang tagal na nating magkapitbahay. Hindi man lang namin alam na isang dayuhan pa lang iyong ama, Manuel. Oo nga, napakamalihim talaga ni Elena. Hindi man lamang niya nasabi na sa mga magulang niyang dayuhan pa lang ama ng anak niya. Kaya pala kakaiba ang kulay ng mga mata ni Manuel. Parang may sa kulay ginto. Iba pang mga puna ng mga kalalakihan. Kaya suportahan niyo ang aking anak sa darating na eleksyon. Kailangan nating baguhin ang sistema ng pamamahalang walang pagbabago. Sumusuporta kami, Ginoong Nicolas. Sigaw ng isang lalaki. Kumalat ang balita at nalaman ni Amaro ang tungkol sa relasyon ni Manuel at Nipolo. Napasugod ito sa bahay ni Nipolo na kilala nito bilang Nicolas. Totoo nga ang balita na andito sa pamamahay mo si Manuel. Paanong naging anak mo si Manuel? Gayong anak siya ng isang tikbalang. Kilala ko ang ama niya kaya hindi mo kami maloloko. Matalino ka lang pagdating sa korupsyon, Amaro. Pero pagdating sa isang bagay at sa ibang bagay ay napakahina rin pala ng utak mo. Biglang natahimik si Amaro na mapagtanto ang isang bagay. Namilog ang mga mata nitong nakatitig kay Nipolo. Ikaw? Nagpanggap kang isang tao? Nilinlang mo ko? Tumawa si Nipolo nang makita ang reaksyon ng kaharap. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Ibabalik kita sa dating ikaw. Kayo ng angkan mong gahaman. Panahon na para muling maranasan niyo ang kahirapan. Hindi ako makapapayag. Ibabalik kita sa kung saang mundo ka nang galing. Mangyayari naman yan pero sisiguraduhin ko muna
na ang magsisilbing bahay niyong mag-amay ang kulungan. Saad ni Polo. Saktong dumating si Manuel sakay ng motorsiklo. Galing itong palengke para bumili ng sariwang karne. May bisita pala kayo, ama. Binabalaan kita, Manuel. Huwag mo nang ipagpatuloy na kalabanin ng ama sa pagtakbong alkalde. Alam mo na kung ano ang kaya niyang gawin, hindi ba? Napaghandaan na namin yan, Gob. Isa pa kailangan na rin ng pagbabago ng bayang ito. Kita nyo naman, kung hindi pa pinagawa ni ama ang pabahay, kawawa ang mga taong bayan. Walang magandang matitirhan ng mga tao. Hindi naman sila nagrereklamo Sadyang nagbibida-bidahan lamang kayong mag-abang tikbalang. Ibabalik kita sa mundo mo ni Polo. Hindi ako natatakot sa iyo, Amaro. Kayang-kaya ko ng depensa ng sarili ko ngayon. Subukan mo lamang at makikita mo ang tunay kong karahasan. Banta pabalik ni Polo. Nang malaman nga ng ama ni Amaro na si Manuel ang kakalaban dito bilang alkalde sa darating na halalan, ay sobrang nagalit ito sa binata. Muling naungkat ang kaso kay Santina, kaya inilabas ni Manuel sa mismong publiko ang video ng aktual na pangyayari. Nagulat si Amaro dahil sa hindi nito inaasahang may kopya siya ng video. Ikinalat niya yon sa buong social media, ngunit ang higit na nakakuha ng pansin ay ang pagkamatay ni Ginang Lucia na hindi makita ang salarin maging ng 2 tauhan pa. Basta na lamang bumagsak sa sahig at naligo sa sariling dugo. Dahil sa bidyong yun ay napilitan na iurong ni Amaro ang kaso, tinawagan siya nito at galit na nagwawala sa kabilang linya. Hayop ka, Manuel. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking mag-ina. Ikaw ang puno at dulo ng pagkating dinaranas ko ng matagal. At magpasa hanggang ngayon. Bakit sa akin mo sinisisi, Gob? Kung hindi lang kayo mapangmaliit, kung hindi lang kayo mapagmataas sa sarili, kayo ng buong angkan mo, sana buhay pa ngayon ang mahal kong si Santina. Malayong malayo ang ugali niya sa inyo. Napakatapang mo na ngayon dahil sa ama mong tikbalang. Tingnan lang natin kung ano ang makakaya mo kapag wala na yung ama mo. Bakit? Ano na naman ang binabalak mo sa aking ama? Malalaman mo rin yan bukas. Pagkatapos sabihin yun, ipinatay na nito ang tawag. Nag-alala siyang napaisip. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi mawala sa isipan niya ang banta nito para sa ama. Hindi niya napansin na nasa likod niya pala ito. Ayos ka lang ba, anak? Nariyan ka na pala, ama. Oo, katatapos lang ang gawain naming nasa kalikasan. Nalinis na namin lahat ng mga kanal, lahat ng mga ilog. At nakapaglagay na rin ng babala na bawal nang magtapon ng basura. Gusto ko kung anong linis ng aming mundo ganoon din dito. Hindi naman ganoon kalinis at kabango. Ang mahalagay hindi lang din ito ganoon kadumi. Na ang mga ilog ay nagiging kulay itim na, nakakadiring tignan. Tay, hayaan mo na munang mag-alala sa mga tao. Alalahanin mo muna yung sarili mo. Bakit naman? Tumawag kanina si Gob. Binantaan niya ako na susugurin at ikaw ang punterya. Dati pa ako handa, anak. Huwag mo akong alalahanin. Sagad sa buto ang kasamaan ng angkan na yun, tay. Kaya paanong hindi ako mag-aalala? Naiintindihan ko, anak. Kaya nga nakahanda na ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang masamang balak ng mag-amang yon. Sa oras ng kanilang pag-atake, ipasok mo ako sa boteng ito, anak. Itabi mo ako sa isang sulok na hindi matutunto ng kahit na sinong kaaway. Lalo na kapag may dala silang albularyo. Mananatili kayong protektado ng aking kapangyarihan at hindi nila ako malulupig hanggat hindi nila matuntun ng aking kinaroroonan. Paano kita mapapasok dyan sa bote, ama? Hipan mo ang kwintas na suot mo. Sa sentrong mata ng tatsulok, ang kwintas na yan ay isa ring anting-anting na gawa sa ginto. Ako ang kaisa-isang gabay ng makapangyarihang kwintas na yan, anak. At sobrang saya ko na sa sarili kong anak ng puntayan. Poprotektahan ka niyan laban sa mga masamang hangarin ng mga tao. Ama, pagka umabot na ako ng 21, magiging tikbalang na rin ba ako? Hindi, anak, pero may kapangyarihan ako bilang isang tikbalang na mamamana mo. Malakas na pagsipa, kaya mo mawala sa paningin ng mga tao at higit sa lahat dobleng lakas sa karaniwang tao. Pero huwag kang mapagsamantala sa kalamangan taglay mo, anak. Hindi magandang bagay ang manlamang ng kapwa. Lagi yang turo sa akin ng lolo't lola. Ama,
simula pagkabata ko, kaya hindi ko gagawing manlamang ng tao. Hinanda niyang sarili sa posibleng pag-atake ng mag-amang Amaro at ang ama nitong alkalde. Ngunit higit pa sa kanyang inaasahan ng dumating. Isang banang dumulog sa harapan ng bakuran, maraming armadong kalalakihan ang bumaba. Diretso ang mga itong pumasok ng bahay nang hindi nila napaghandaan, maging ang dalawang matanda ay nadamay. Sumama kayo na maayos kung ayaw niyong may mangyaring masama sa matatandang ito. Mga hayop kayo, bakit pati ang lolo't lola nadamay? Mga inosente sila. Wala tayong magagawa na pagutusan lang, kaya subukan niyong gumawa ng malaking hakbang at tinitiyak ko sa inyo. Bitawan niyo ang dalawang matanda kung ayaw niyong umuwing kalansay. Hayaan mo na sila, ama. Sumama tayo na maayos. Hindi maaari, anak. Sisiw lang ang mga ito. Sasama kami ni ama sa inyo. Hindi ba't kami lang naman ni ama ang kailangan ninyo? Bitawan niyo ang dalawang matanda. Kung ayaw niyong magkaletse-letse tayo lahat dito. Nagkatinginan ng mga ito. Pagkatapos ay binitiwan ng dalawang matanda. Apo, anong gagawin nila sa inyo? Huwag niyo kaming alalahanin, lolo. Pumasok na kayo sa loob ni lola. Pagkasabi ay agad din ng mga itong pumasok. Sumama silang maayos sa 5 kalalakihan. Ang duwag din ng boss nyo. Kita nyo naman, kayo ang pinaharap sa amin. Papunta na tayo sa kanila. Huwag kayong atat boss dahil talaga magtatapat kayong dalawa ng boss kong yon. Kaya bilisan nyo na ang pagpapatakbo ng kotse. Para mas madali kaming magkaharap. Baka mamaya niyan ay umiyak ka sa bagsik ng aming boss. Talaga ba? Mabalasik ba yon? Tignan natin mamaya kung hanggang saan ang bagsik niya. Malayo-layo rin ang pinagdalhan sa kanila. Pamilyar kay ni Polo ang daan. Patungo ito sa isang masukal na kabundukang noon na tirahan ng buong angkan niya. Malayong malayo na sa dati. Kalbo na at may isang malaking bodega sa gitna. Doon sila tumigil. Isang malaking bodega ng uling. Pumasok sila doon at nakatutok pa rin ng mga baril sa kanila. Pagdating sa loob ay naroon ng mag-ama. Kasamang isang napakatanda ng albularyo. Ang mabagsik na albularyo na nagtaboy sa kanilang buong angkan noon. Iyan ang albularyong nagpagamit sa kasamaan ni Manuel. At ang kinatatayuan natin ngayon ay ang aming tahanan ng aking buong angkan. Binigay ko sa kanila ang isang kahong ginto. Ang kapalit sana ay pangalagaan nila itong lugar. Ngunit hindi yun nangyari. Bagkus ay sinira pa nila ang aking teritoryo. Galit na wika ni Polo. Sa pagkakataong yun ay nakahanda na ito. Tuluyan na itong naging isang gintong tikbalang. Bumunot ito ng gintong buhok at inipan. Bigla yung naging matulis na gintong pana. Nakahanda na sa kanyang kamay yon. Humalakhak ang ama ni Amaro. Tinitigan silang dalawa. Tila ba sinusuri ko natatakot sa mga ito. Sinabi ko na sa iyo ni Polo, Manuel, pero hindi kayo nakinig. Gusto niyo talaga kaming kalabanin. Ayaw niyong mawala sa pwesto kasi tunay-tuniladang yaman na ng bayan ang nanakaw ninyo. Maliban pa roon ay ang mga babaeng kaliwat kanin yung ginahasa at pinagsamantalahan. Mag-ama nga talaga kayong dalawa. Wala na kayo doon. Kung ano man ang gagawin namin sa buhay ng anak kong si Amaro, sa amin na yon. Ano pa nga bang gagawin namin sa yaman? Kahit buhay ng tao ay kayang-kaya na naming bilhin. Saad ng ama ni Amaro. Ang tindi pala talaga ng kayabangan ninyong taglay. Hindi nga kayo dapat binibiyayaan ng ganyang yaman. Dapat sa inyo ay maghirap. Humalakhak ang ama ni Amaro. Kampante sa yamang nakatago sa bangko at sa basement ng mansyon nito. Maging si Amaro ay ganoon din. Hindi na matitinag dahil masyado ng malaking pera at maraming baretang ginto na rin ang naipon nito sa basement. Walang kwentang usapan ito, kaya simulan mo na tandang mato. Itaboy mo ang elementong yan. Utos ng ama ni Amaro sa matandang albularyo. Subukan mo, tanda. Hindi ako magdadalawang isip na parusahan ng iyong dalawang gabay. Tignan natin kung saan ka kukuha ng iyong lakas ng loob para umatake. Biglang pagkagulat na reaksyon ng matanda. May kakayahan kang makita at kalabanin ng ibang nilalang?
Oo naman, dahil anak ako ng isa sa mga inatake at inalisan nyo ng tahanan. Ilang taon nang nakararaan. Sila yon. Sabay turo niya kay Nipolo. Anak ka niya, Balang. Hindi na ako gagawa ng ritual. Hayaan niyo ako makalabas ng bodega ngayon. Huwag niyo lang saktan ng aking mga gabay. Hindi na muling mangyayari pa ang nakaraan. Patawarin niyo ako. Takot na wika ng matanda. Ang mag-asawang duwende na yung naging gabay ay napakababa. Kahit buong angkan pa nila kayang-kaya kong parusahan, tanda. Galit na wika ni Manuel. Hindi rin niya alam kung bakit bigla na lamang nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Kaya niyang kausapin ng mga nilalang na ito gamit ang isip lamang. Dahil sa pag-ataras ng matanda na gawin ng ritual ay nagalit at nagwala ang mag-ama. Pinagbabaril ng dalawang ito ang matanda. Galit na galit ang mga gabay ng matanda nang makitang wala na itong buhay. Kaya pinagsisibat ng pinong karayom ang mag-ama, maging ang mga buka ng mga ito ay natamaan. Nagkaroon ng maliit na bukol ang buong katawan. Lahat ng pinagagawa ng dalawang duwende ay malinaw na nakikita ni Manuel at lalong-lalo naman ni Nipolo. Yan ang napapala ng mga taong abusado sa kapangyarihan. Hindi pa dyan magtatapos dahil mananagot pa kayo sa taong bayan. Galit na wika ni Manuel. Ang 5 tauhan ni Manuel na kanina pa nakatulala ay sabay na nagulat nang sumigaw si Amaro. Wala ba kayo mga silbi? Barilin niyo ang mga yan! Galit na utos nito. Taranta ng mga ito na kinilabit ang baril, ngunit patungo yon sa kung saan kaya mas lalo pa itong nagalit. Ang dalawang yan ang barilin niyo mga tanga! Galit na wika na naman ni Amaro. Humarap ang mga ito sa kanya at pinagbabaril siya. Ngunit hindi niya alam kung bakit parang kusang naglalabas ng enerhiya ang kanyang utak. Umusok at nagliwanag bigla ang kanyang katawan. Katulad ang kulay ng usok na lumabas sa kanyang katawan sa kulay ng kanyang ama. Gintong usok na naglalabas ng milyong boltahe ng init. Kayang lusawin ng balang tumama sa kanya. Pagkatapos siya ng mga itong pagbabarilin ay biglang naging normal muli ang temperatura ng kanyang katawan. Walang naging tama ng bala, wala kahit bunting sugat. Gulat na gulat ang mag-ama. Ngayon ay nakahanap na ang mga ito ng katapat. Mga lahing demonyo kayo! Hanggan nyo yun, huwag nyong ibato sa amin dahil ang aming misyon ay para sa kabutihan. Galit na tugon ni Manuel. Kanya-kanyang takas sa mga tauhan ng mag-ama. Ngunit bago pa ang mga yun makalabas ay binura na ni Nipolo ang mga alaala ng mga ito tungkol sa kanya at sa mga pangyayari sa loob ng bodega. Lalabas sa mga itong nagtataka kung saan sila galing at kung ano ang ginawa nila sa lugar. Ang mag-amay mas lalong lumala ang kondisyon. Mas dumami pa ang munting bukol sa katawan dahil sa ginawa ng mga duwende. Halika na ama, umuwi na tayo at gabi na. Yaya ni Manuel sa kanyang ama. Sumakay ka na lamang sa likod ko anak, magmadali tayo at baka nag-aalala na ng sobra ang lolo't lola mo. Umuwi silang tila walang nangyari, kinalimutan na parang wala lamang. Matapos ang eleksyon ay idineklarang panalo si Manuel. Samantalang hindi pa rin nakapagpakita sa media ang mag-ama. Natalo niya ang ama ni Amaro pero si Amaro ay panalo pa rin. Hindi pa alam ng mga tao ang lantarang panggagago ng mga ito. Gayunpaman, kahit si Amaro hindi na nagpakita pa. Simula noong nangyari ang kanilang pag-aharap sa bodega, wala na silang ideya sa nangyari sa mga yon. Isinawalang bahala na lamang nila yon hanggang sa mapabalitang nasa ospital ang mga ito at nag-aagaw buhay. Inatake ng hindi may paliwanag na sakit. Puno ng pinong bukol ang katawan. Narinig niyo na po ba ang balita ama? Nag-aagaw buhay na pala ang mag-ama. Hindi ko na kailangang alamin Manuel. Dahil ako mismo ang nag-utos sa mag-asawang duwende na hindi titigilan ng mag-amang yon hanggat hindi namamatay. Ginawa niyo yun ama. Kaysa sa mga kamay ko mismo anak, baka mawasak ko lamang ang mga bungo ng mga yon. Pero kawawa naman sila. Hindi nakakaawa ang mga ganun tao. Kahit sa huling sandali ay walang pagsisisi sa kanilang kasamaan anak. Tama lamang sa kanilang nangyari. Naisip niyang tama ang ama. Hindi na mawawala sa utak ng mga ito ang pagiging alipin sa yaman.
Kahit sa huling sandali ay yaman at katanyagan pa rin ang nasa isip, sa huli ay dineklara ang mga itong wala ng buhay. Sa wakas ay matatapos na ang kasamaan ng mga ito. Sisimulan niyang linisin ang sariling bayan, may pagunlad, ngunit mananatiling mapagmahal sa kalikasan. Kasama niya ang kanyang ama sa kanyang mga adhikain. Lahat ng pera at yaman na nakulimbat ng mag-ama ay babawiin iyon ni Polo at ilalagay ang yaman sa tamang paglalagyan. Tuluyan ng lumantad ang kakatuwang katangian niya na namana sa ama, higit pa yon sa kanyang inaasahan. Malaking bagay at magagamit pa rin niya ang kapangyarihang iyon. Lalo na sa mga taong matigas ang ulo at hindi nagpapasakop sa batas. Ang bayan nila ay sabay ang pagunlad. Mapakalikasan man o makabagong teknolohiya. Bali hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Isa na naman pong napakagandang kwento na ang kalaban na naman po ay kasamaan na nakapwesto sa mataas na posisyon ng gobyerno. Tatanungin ko lamang po kayo kung gusto nyo po yung mga ganitong kwento kasi bilang Pilipino, kailangan talaga magsalita rin tayo tungkol sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Sana po kahit papaano makatulong yung mga ganitong kwento natin at mapag-isip-isip kahit papaano nila na napakaraming mga mamamayang naghihirap dahil sa ginagawa nila. Yun lamang po, kita-kita tayo sa comment section kung ano yung masasabi nyo sa korupsyon sa Pilipinas. Babasahin ko po yan.